Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sino ba sa atin ang ayaw na makapasok sa langit? Lahat naman tayo, pinapangarap natin na tayo ay mapabilang sa kaharian ng Diyos. Pero mga kapatid, hindi mo kailangan mamatay para ikaw ay makapasok sa langit. Ang kailangan mo lang ay mamatay ka sa iyong pagkamakasarili. Unless we die from our selfishness, we can never be part of the kingdom of God. Kahit na tayo ay buhay ngayon, pwede nating maranasan ang langit. Kung iiwasan natin ang kasalanan, at kung tayo ay mananatiling nakalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Ang kapatid, sa banal na misang ito, tayo ay magpatulong naway linisin ang ating Panginoon, ang ating puso, ang ating kaisipan para manahan ang ating Panginoon sa ating kalooban. Diyan natin mararanasan ang kaharian ng Diyos, ang kanyang kapayapaan. Sa mga pagkakataon na kung saan hindi pa rin natin maiwanan ang ating mga nakasanayang kasalanan, tayo'y magpakumbaba, humiling ng tawad sa Kanya, para tayo din muli ay makitang karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugnan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Nilikha ng Panginoon ang tao mula sa alabok, at ito'y sa alabok din uuwi. Binigyan niya ang tao ng takdang haba ng buhay, ngunit ipinailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa. Pinagkalooban niya sila ng kalakasang tulad ng sa kanya, at ginawa silang kawangis niya. Inibig ng Panginoon na ang lahat ng may buhay ay matakot sa tao, at maghari ito sa mga hayop sa lupa at ibon sa himpapawid. Binigyan sila ng Panginoon ng 5 pandamdam, at binigyan pa rin ng pang-6, katalinuhan, at pang-7, isip. Sa pamamagitan nito, nabibigyan nila ng kahulugan ang nagdaraan sa pandamdam. Binigyan niya ang tao ng dila, mga mata at tainga, at kapangyarihang mag-isip at magpasya. Pinuspos pa niya ng kaalaman at karunungan, at tinuruang kumilala ng mabuti at masama. Pinaliwanag ng Panginoon ang isipan ng mga tao, at ipinakilala sa kanila ang karilagan ng kanyang nilalang,
at ipinahintulot niya ang ipagkapuri nila magpakailanman ang kanyang mga kahanga-hangang ginawa, upang papurihan nila ang kanyang pangalan at ipahayag ang kadakilaan ng kanyang mga gawa. Ibinigay niya sa tao ang kanyang mga aral at ipinamana sa kanila ang kautusan na nagbibigay buhay. Nakipagtipan siya sa mga tao magpakailanman at ipinahayag sa kanila ang kanyang mga kautusan. Ipinakita sa kanila ang kanyang di matingkalang kamahalan at ipinarinig sa kanila ang kanyang bathalang tinig. Sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong gagawa ng masama," at ibinatas sa kanila ang tungkulin ng bawat isa sa kanyang kapwa. Nakikita ng Panginoon ang lahat ng ginagawa ng tao at walang nalilingid sa kanya na anuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, ganun siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok yaong ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamatay. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ang buhay ng mga tao'y parang damo ang katulad. Sa parang ay lumalago na animo ay bulaklak. Kapag ito ay nahanginan, nawawala't nalalagas. Nawawala man din ito at hindi na namamalas. Pag-ibig mong walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sino man sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Yaong magtatamo nito'y ang tapat sa kanyang tipan. Pag-ibig mong walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Papuri sa Diyos, Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus na makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaanin niyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag niyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos.
Ito ang tandaan ninyo, ang sino man hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinanlong ni Jesus sa mga bata, pinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Ano daw po ang pinakadelikadong panahon sa buhay ng isang tao? What is the most dangerous time in the life of a person? Ito po tandaan nyo, huwag niyong kakalimutan. The most dangerous time in your life is when you have retired. Bakit po delikado ang retirement sa isang tao? Kasi kapag wala ka ng trabaho, kapag wala ka ng ginagawa, minsan nawawalan ka na ng dahilan o layunin sa iyong buhay. Sometimes when we stop working, we lose our purpose in life. And when you do not have any purpose, you do not have any reason to continue. Amen? Hindi niyo po ba napansin ito? Kapag nag-retire ang isang tao, ilang taon lang, nanghihina na siya. Nagkakasakit ang tao, at yung iba, agad namamatay. May kakilala po akong ganyan. Isa pong magsasaka. Buong buhay po niya, yan yung kanyang trabaho. At alam niyo po, umabot siya ng 70 years old, na nagtatanim, pumupunta sa bukid, kahit na umuulan, umaaraw, okay lang po sa kanya. Ang lakas-lakas niya. Pero nung binenta po ng kanyang mga anak, yung bukid niya, marami siyang pera. Pero napansin po nila, lumungkot yung matanda. At dahil po wala nang ginagawa, itong matanda, wala na siyang tinatanim, bigla, nilalagnat. Minsan, sinisipon. At napansin po nila, humina yung kanyang mga tuhod, yung kanyang mga paa. Nakakapanghina ang retirement. Di po ba? Sa umpisa lang, maganda ang retirement. Pero kalaunan, maiinip at maiinip ka din. Amen? Alam niyo po kung saan tayo dapat mag-retire? Hindi naman po sa trabaho sa stress. Diyan ka dapat umalis. Diyan ka dapat mag-retire. Dahil kung gusto mo yung iyong ginagawa, hindi mo tinuturing yang trabaho. Amen? Ang dami sa atin panaginip na mag-retire. Pero kapatid, kung ayaw mo yung trabaho mo, huminto ka na. Umalis ka na. Huwag mong papahirapan ang iyong buhay. Dahil ano ang tawag mo dyan sa ginagawa mo na ayaw mo naman at hindi mo gusto, yan ay impyerno. Amen? Hindi ka papatay, nasa impyerno ka na. Ano ang panaginip ng Diyos para sa atin? Yung tayo ay mabuhay sa langit. At nararanasan mo ang langit pag mahal mo, pag gusto mo, yang ginagawa mo. Amen? Hindi po magandang panaginip ang retirement. Ano po ang mas magandang pangarap? Ito po yung gustuhin mo na maging masaya araw-araw. Ang magandang pangarap ay yung naisin mo maging payapa ka araw-araw. Amen? I repeat, do not dream and plan for your retirement, but always plan and dream how to be happy, how to be successful, how to be peaceful every day. Amen? At kung titignan niyo po ang buhay natin, may tinuturo ang Diyos sa atin. Paano ba tayo magiging masaya? Paano ba tayo magiging payapa sa buhay na ito? Di niyo po ba napansin? Habang tumatanda tayo, anong ginagawa ng Diyos sa ating mga katawan? Binabalik niya tayo sa pagkabata. Totoo po. Di po ba? Tingnan niyo.
Noong bata tayo, puro malalambot lang ang ating kinakain. Pagtanda mo, gusto mo, puro malalambot din ang iyong kinakain. Bakit? Wala ka ng ngipin eh. Paano pangunguyain yung pagkain na yan? Di po ba? Nung bata tayo, para makalakad ka, sinasakay ka pa sa stroller. Pagtanda mo, pag naghihirapan ka na maglakad, saan ka sinasakay? Sa wheelchair. Nung bata tayo, wala naman tayong kaalam-alam. Di po ba? Pero pagtanda mo din, babalik ka din parang maliit kang bata. Wala kang kaalam-alam. Magiging makakalimutin ka din. Pagkatali-talino mo man ngayon, darating ang araw, makakalimutan mo lahat ng yan. Your mind will fail you. Ang sanggol, nilalagyan ng diaper. Pagtanda mo rin, gusto mo mat hindi, magsusuot ka din ng diaper. Di po ba? Nag-umpisa ang buhay mo sa hospital. Hindi malayo, babalik ka sa hospital pagtanda mo. Tignan niyo po, sa katawan pa lang natin, nagpaparamdam na ang Diyos kung ano ang kagustuhan niya para sa atin. Tinuturuan tayo ng Diyos. Kung talagang gusto nating maging masaya at payapa, kailangan nating maging mga maliliit na bata. At kung babalikan niyo po ang ating binasang mabuting balita ngayon, pinapaliwanag ni Jesus sa atin, bakit ba kailangan nating maging kaugali ang mga maliliit na bata? Jesus said, unless you accept the kingdom of God like a little child, you will not enter into it. Kung hindi daw natin tatanggapin ang kaharian ng Diyos, kamukha ng isang maliit na bata, hindi tayo makakapasok dito. Hindi lang po sapat na tanggapin natin ang kaharian ng Diyos. Dapat tanggapin mo ito kamukha ng isang maliit na bata. Isa pong susi ng langit ay ang pagiging kamukha ng mga bata. Pero bakit ugali ng bata ang ating kailangan para matanggap natin ang kaharian ng Diyos para tayo ay makapasok sa langit? Ano po ba ang problema sa pagiging matanda? Di ba? Dahil sa mga matatanda, nagkaroon tayo ng karunungan. May kaayusan, may sistema ngayon dahil sa mga matatanda. Kung walang mga matatanda, sino mag-aalaga sa mga mahihina, sa mga may sakit, sa mga bata? Opo, marami namang magandang katangian na itutulong ang mga matatanda. Pero marami ding pagkukulang ang mga matatanda. Di po ba? Ano po ba ang kagustuhan minsan ng mga matatanda? Gusto nila ng pera. Gusto nila ng kayamanan. Gusto nila ng kasikatan at ng kapangyarihan. At minsan, gagawin ng matanda ang lahat para lang makuha niya ang mga bagay na yan. Hindi po ba? Kaya ng matanda na manira. Kaya ng matanda na makasakit sa kanyang kapwa. Kaya ng matanda na pumatay para lang makuha ang mga bagay na yan. Opo, meron mga bata ngayon na nagre-rape. Malungkot na kwento. Pero tanong natin, saan kaya natutunan ng mga batang iyan yung rape, yung panghahalay? Di ba? Galing din sa mga matatanda. Nakakabigla. Yung mga maliliit na bata ngayon, 2 years old ha? Marunong nang gumamit ng cellphone. At anong pinapanood sa cellphone? Puro kabastusan. Tanong ko po, meron po ba talagang bata na nag-umpisa ng gera? Meron po? Wala. Hindi po ba? Sinong madalas ang sanhi, ang dahilan, ang nag-umpisa ng patayan ng gera? Walang iba. Kung hindi mga matatanda. Hindi po ba? Ang mga bata, ayaw naman yan na nagtatanim ng galit at sakit ng loob. Kaya nga, pag yung bata may nakaaway, di makatulog yan. Sa maghapon lang, pupuntahan niya yung kanyang kaaway. Siya'y makikipag-ayos, makikipagbati doon sa kanyang nakaaway. Habang ang mga matatanda, mamamatay na lang
nandun pa rin. Ayaw bitawan yung sakit ng loob. Ayaw kalimutan yung kahapon. Kaya ang ugali ng bata, bagay na bagay sa kaharian ng Diyos. Dahil sa kaharian ng Diyos, sa langit, hindi pwede ang mga matataas ang loob. Amen? Kapatid, hindi ka makakarating sa langit na mabigat ang iyong kaluluwa. Ang kaluluwa ng mga bata, dahil simple, inosente, magaan. Ang pagkakaiba po ng mga matatanda at bata ay ang matanda masaya kapag may pera. Amen? Amen. Ayaw pang aminin ng iba sa inyo. Money makes them happy. Tanggapin nyo na. Aminin nyo na. Ganyan ang mga matatanda eh. Masaya kapag may kayamanan. Masama ba na ikaw ay nag-aasam na magkaroon ng pera? Hindi. Pero yung masama, kapag umaasa ka na lang palagi dyan sa pera, dyan sa kayamanan mo. Yan ang pagkakaiba ng mga bata sa mga matatanda. Dahil ang bata, masaya siya, may pera o wala. Kapag walang pera, kapag walang laruan, anong ginagawa po ng bata? Maghahanap siya ng paraan para maging masaya siya. Pero yung mga matatanda, pag walang pera, kala mo pinatay na. Kaya yung mga matatanda, pag walang kayamanan, pag walang pera, kala mo pinagsakluban na ng langit. Kala mo sinumpa na. Nagse-self-pity. Hindi po ba? Ano po ang kaligayahan talaga ng mga bata? Ay kapag malapit na malapit sila sa mga magulang nila, sa mga nagmamahal sa kanila. Nakadepende yung buhay ng bata sa kanya mga magulang, sa mga nag-aalaga sa kanya. Di po ba? Kapag may kumuha dun sa bata, pansinin niyo po, ibang tao, ano magiging reaction ng bata? Iiyak yan. Magwawala yan. Dito mo makikita yung tiwala ng bata dun lang sa nagmamahal sa kanya, dun lang sa nag-aalaga sa kanya. Ang bata, sinusuko niya buo ang kanyang sarili. The little child surrenders its life to its parents. Tayo, magandang tanong yan. Sinusuko ba natin lahat ng buong buhay natin sa Diyos? Ang Diyos na tinatawag nating Diyos Ama, siyang ating magulang na nasa langit? Tayo ba? Nalulungkot ba tayo kapag kinukuha tayo ng kaaway ng Diyos? Ang masama. Di ba yung iba, nag-i-enjoy pa nga sa pagkakasala? Tanong ko po, kapag may nag-alok sa inyo ng pera, ng investment, naniniwala po ba kayo? Karamihan, ang dami na pong naloko, ang dami pong nabudol, hindi po ba? Bakit pagdating sa ibang tao, sasabihan ka, konti lang, mag-deposit ka lang ng kaunting pera, yayaman ka, agad-agad. Nagbibigay tayo. Pero ang tanong, pag naririnig natin ang salita ng Diyos, agad ba tayong naniniwala? Nagtitiwala ka ba sa mga pahayag ng Diyos? Sumusunod ka ba talaga sa Kanya? Kung talagang naniniwala ka, kapatid, bakit nag-aalala ka pa rin? Bakit natatakot ka pa rin? Bakit nagdududa ka pa rin? Bakit nagpapatuloy ka pa rin sa buhay pagkakasala? Ano po sa tingin niyo ang mangyayari kung ang lahat ng tao sa buong mundo magiging kaugali ng mga maliliit na bata? Di ba? Magbabagong ating karanasan, magkakaroon ng kabutihan at ng kapayapaan. Kaya nga po, subukan nyo na maging kamuka, maging ugali ng mga maliliit na bata. At makikita nyo po, magkakaroon ng kasagutan anuman ang problema mo. Di kayo magkasundo ng iyong asawa, maging kamukha kayo ng mga maliliit na bata. Magpatawad kayo sa bawat isa. Natatakot ka dahil nandyan ay naniningil sa iyo, wala kang pambayad. Maging maliit kang bata. Magtiwala ka. God always provide. Kung paanong hindi ka papabayaan ng magulang mo na pumasok sa eskwela, hindi ka niya papabayaan na wala kang pera. Maniwala ka, kapatid. Maging maliit na bata ka sa harap ng Diyos.
bibigyan at bibigyan ka niya ng pambayad mo dyan sa iyong utang. Nag-aalala ka sa iyong sakit? Kung nga ang isang magulang ay aligagang-aligaga para lang gumaling ang kanyang anak, ano pa kaya ang Diyos? Ang Diyos gusto ka rin niya na gumaling, maghilom, bumuti, lumakas muli dyan sa iyong sakit. Just have the trust and faith of a little child. Surrender yourself to God, your divine parent. Kasi kung para sa mga maliliit na bata, naniniwala sila, papabayaan ka ba ng Diyos? Mga kapatid, magdasal po tayo. Rinawa, baguhin ng Diyos ang ating isip at puso kamuka ng mga maliliit na bata. Magtiwala tayo, magpakumbaba tayo, at piliin natin palaging maging masaya. Gitna ng ating mga pagsubok at problema sa buhay. Kung kamukha ka ang isang maliit na bata sa harap ng Diyos, sinasabi ko sa iyo, kapatid, yan ang magiging susi mo para mapabilang ka sa kaharian ng Diyos. At kahit na buhay ka pa dito sa mundo, mararanasan mo na ang grasya ng langit. Amen. Mga kapatid, alay natin ngayon sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Humarap tayo sa Diyos sa nagmamahal sa ating mga anak niya. Alam niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Tayo'y magpakumbaba at sabihin natin sa Kanya na buong tiwala, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan naway magturo sa kanyang mga miyembro ng tunay na dangal ng sakramento ng kasal upang tulungan ang mga mag-asawa na manatiling tapat sa kanilang bokasyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kinasal naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at makatagpo ng tunay na kaligayahan sa kanilang pinagsasaluhang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa mga nakararanas ng mga pagsubok sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa, naway tumanggap sila ng biyaya ng maging matatag at magsumikap sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos at sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos, sabihin ang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihang Ama, binigay mo sa amin ang sakramento ng kasal bilang tanda ng pag-ibig. Tulungan mo kaming mamuhay sa pagkakaisa sa bawat isa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, upang ikaw ngayon aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa.
Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling. Noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sagipin at palayain. Kaya't siya'y kinalinga ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, inako niyang sundin ang loob mo at kamti ng sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maligayang esposo.
Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Please share niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sanla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Again, my dear friends, we are invited by today's gospel to be childlike, not childish. Para tayo ay mapabilang sa karya ng Diyos, kailangan makamukha natin ang mga maliliit na bata. Childlike does not mean immature, but there are certain virtues that little children have that we need to learn again. We need to relearn them, and we need to unlearn our bad attitudes as adults. At ano po ang mga mabubuting katangian ng mga bata? Unang-una na po dyan, sila'y palaging masaya. May pera, walang pera, may laruan, walang laruan, maghahanap at maghahanap ng paraan para maging masaya. Mga kapatid, sana piliin mo palaging maging masaya. Amen? But secondly, children are always trusting. Nagtitiwala sila sa mga nagmamahal sa kanila, sa mga nag-aalaga sa kanila. My dear friend, do you really trust the Lord? Do you surrender yourself to God? But third and last, children are very humble. Hindi sila nagtatanim ng sakit ng loob. Kapatid, naman yung mga tinatago mo dyan sa iyong puso na nakakabigat, di na nakakatulong, kamukha na maliit na bata. Bitawan mo na. Iwan mo na. Pinakamahalaga ay yung ikaw ay masaya at payapa araw-araw. Tandaan niyo po na hindi kayo makakapasok sa langit kung may bigat ang iyong kalooban. Kailangan sa langit, kaya nga nasa itaas, ay magaan ang ating mga kalooban. So my dear friends, please try to reflect on these points today. Pero ang assignment ko po sa inyo, sana maghanap po kayo ng isang maliit na bata. Pakainin niyo, labas niyo, makipaglaro kayo dyan sa batang yan. Sana maalaala niyo kung ano yung feeling, nararamdaman ng isang maliit na bata. Huwag niyong kakalimutan yung feeling na yon, lalong-lalo na sa harapan ng Panginoon. Para maalis
Yang inyong mga pag-aalala, yang inyong stress, hindi nyo kailangan yan. Mag-reset kayo, bumalik kayo. Kung hindi, ibabalik kayo ng Panginoon. Diba? Habang patanda ng patanda, bumabalik sa pagkabata. Huwag nyo nang hihintayin na maging mahina kayo para matuto kayo dyan sa aral na yan. Ngayon pa lang, maging maliit kang bata sa harap ng Diyos, makikita mo, mababawasan, mawawala ang iyong mga problema. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.